Mga kapatid, alam nyo ba na may mga certain na feelings na nararamdaman mo whenever na na-meet mo na yung the one or yung soulmate mo? Because sometimes napaperceive nito ng soul mo kasi nga soulmate niya, pero hindi lang kasi aware yung physical mo, hindi lang aware sometimes yung isip mo. But the good thing is that napanood nyo itong video na to, at least meron kayong mga guides. Although, disclaimer, hindi ko naman sinasabi na lahat na lang ng feelings na ganito is that sasabihin mo na siya yung the one. Of course, paganahin mo pa rin yung utak mo, be alert. Of course, nasayo pa rin ang decision. Kumbaga, guidelines lang ang mga to, kaibigan. Okay? So, simulan na natin. So, proceed na po tayo sa number 1 na feelings na mararamdaman mo whenever na siya yung the one. Freedom. Magkakaroon ka ng freedom sa kanya. Mararamdaman mo na parang malaya ka sa kanya at hindi kanya kinukulong, hindi kanya sinasakal. Hindi, binibigyan ka ng freedom. Yun nga lang minsan kasi naaabuso na ang freedom na binibigay ng taong mahal natin. Hindi natin pinapahalagahan and that's the problem. Ikaw na ang problema. You know, sinishare ko lang naman dito kung ano yung feeling na mararamdaman mo. There's something, feeling of freedom whenever nakasama mo siya. Kumbaga, parang nakawala ka sa kulungan, parang malaya ka. You know, malaya ka na gawin mo din ang gusto mo, although hindi ko nga sinasabi na samantalahin mo or i-overuse mo or, you know, sasayangin mo yung opportunities na yan. But there's a freedom, malaya, kalayaan yung mararamdaman mo. Okay, number 2 na feelings na mararamdaman mo. Openness. Especially kung ikaw yung tao na hindi masyadong nag-o-open sa ibang tao or kung sino-sino na lang. Pero nung nakilala mo siya, nakita mo siya, even nung kaibigan mo pa lang siya, bakit parang malaya yung puso mo na mag-open sa kanya? Parang secure yung puso mo na mag-open sa kanya. Okay lang na ibuhos mo sa kanya kung ano nararamdaman mo, i-share mo sa kanya kung anong sikreto mo, or mag-share ka sa kanya, mararamdaman mo yung open, yung feeling na openness is a big sign actually that you meet the one. Okay ba? Number 3, the feelings na mapaperceive mo or mararamdaman mo whenever na na-meet mo yung the one is that masaya ka sa kanya. Nag-e-enjoy ka sa kanya. Mararamdaman mo na kapag wala siya, kapag hindi mo siya makasama, kapag hindi mo siya makita, is that parang hindi kompleto yung araw mo, hindi kompleto yung buhay mo pag wala siya. Or kahit marami namang nakakatawa dyan, may mga tao na, you know, masayahin, iba pa rin yung rikado niya eh. Iba pa rin yung karisma niya eh. Iba pa rin yung dating niya. Iba pa rin yung meron siya. Iba pa rin yung siya yung nagpapasaya sa'yo. That's the feeling that is telling you that he is the right person. Okay? Once again, I perceive in my spirit that some of you ay sinasabing, naramdaman ko na yan, pero niloko ko lang naman. Niloko lang naman ako at the end. Pinagpalit lang naman ako at the end. Of course, may mga circumstances, may mga ganyang situation na naglokohan to make the relationship stronger. And as I said a while ago, nasa'yo pa rin ang decision. Gamitin mo pa rin yung kukote mo. Okay? Nasa'yo pa rin. Be wise, you know, be stubborn, be watchful. Sa sarili mong buhay yan, okay? My point lang dito is that ito talaga yung certain na mararamdaman mo when you meet the one. Kasi God will not send someone na magpapalungkot sa buhay mo eh. God wants us na maging masaya sa buhay. Although He wants us na mas maging masaya sa Kanyang presensya, sa Kanyang piling, more than anyone sa mundong ito. Pero, the thing is that, gusto niya na maging masaya tayo sa partner natin. Kasi kung nagiging masaya tayo sa partner natin, then hindi sorrow yung faith natin sa Kanya, hindi malungkot yung faith natin sa Kanya. You know? So, magiging masaya ka. May certain feeling na magiging, you know, masaya ka sa feeling niya. Okay? Number 4 na feeling when you meet the one is that willing ka natanggapin yung mga flaws niya. Hindi mo alam kung bakit pagdating sa kanya is that okay lang na nakikita mo yung flaws niya tapos willing ka natanggapin. Willing ka natulungan. Although sometimes kapag hindi mo rin alam ang ginagawa mo, parang tinotolerate mo or parang you know, hindi mo kino-correct. Sometimes, you need to correct. You know, andyan man yung feeling na tanggap mo yung kanyang flaws, yung kanyang pagkakamali, yung kanyang nakaraan, yung kanyang weaknesses, but help him para magbago. I-correct mo, wag mong i-tolerate, ayusin nyo. But yung feeling na, bakit siya yung tao na kahit alam ko na nga yung flaws niya is that, mahal ko pa rin siya. Parang walang nagbago pa rin. Parang willing ako na tanggapin siya. It's a good sign that you meet the one. Okay, it's a good sign that you meet the one. Number 5 na feeling when you meet the one
is that feeling mo na parang nagkakaroon na ng halaga yung buhay mo. Especially sa mga babae. Nung kasama mo siya, parang nagkaroon na ng halaga yung buhay mo, nagkaroon ka na ng kwenta sa buhay. Kasi para bang nagkakaroon ka or meron kang i-add na value sa buhay ng ibang tao, nagiging masaya yung ibang tao dahil sa'yo or napapasaya mo dahil sa'yo. Yung feeling na meron ka ng direction, meron ka ng purpose, meron ka ng, may nagkaroon ka ng dream, nagkaroon ka ng something nung nakilala mo siya, nung nakasama mo siya. Although sabi ko nga, ang relationship hindi palaging masaya, hindi palaging bed of roses, but hindi mo may tatago or may kakaila yung feeling na parang nagkaroon ka ng value sa buhay. Feeling na nagkaroon ng kwenta yung buhay mo, ng direction yung buhay mo nung nakasama mo siya or nung nakilala mo siya. Okay? Sometimes God will send you someone to help you. Although, of course, ang pinakagusto niya is sa presensya niya palagi. Pero gagamit siya at gagamit ng ibang tao para magiging, masaya tayo or para may parating sa atin yung message that may value may kwenta yung buhay mo. At the same time, this person sa totoo lang is that he is helping you, okay, to build your Godfidence or confidence. He's helping you to build yourself. He's helping you to see value sa buhay, magiging mas better sa buhay. He's helping you para mag-build up. He is the one. He is the one. Okay? Number 6 is that may feelings ka na palaging kakaiba siya or unique siya. Bakit? Sa lahat ng nakilala mong lalaki or babae, sa lahat ng nakilala mong tao, parang kakaiba siya. Although sometimes yung kanyang ginagawa, common lang naman, pero parang yung feeling na parang kakaiba siya talaga. Like I said kanina, kakaiba yung saya na dinudulot niya sa'yo, yung value, yung kaligayahan, yung mga iba't ibang bagay. Pero overall, sa lahat ng nakilala mo, even mga kakilala mo, kakaiba talaga siya. Para bang may something sa kanya na hindi mo maintindihan. Actually, your spirit is telling you to your soul or to your mind, he is the one. Pero minsan, confused ka lang, hindi mo lang maintindihan. Especially when you are broken in the past, especially kapag may mga trust issues ka, hindi mo naintindihan yon. But the thing is that, whenever na nararamdaman mo yung feeling that napaka-unique niya, kakaiba siya, hindi siya tulad ng ibang lalaki nang naging karelasyon ko dati, it's a big sign that he is the one. He is the one. God is allowing you to perceive those feelings. And God wants you to realize that he is the one. Okay? Especially when he is leading you to God, not pulling you away from the presence of God. Big sign. And number 7, the feelings na mararamdaman mo whenever that you meet the one is that peace. May sense of peace, may sense of katahimikan, peace of mind. Whenever nakasama mo siya, mararamdaman mo na parang ang payapa, ang tahimik, mararamdaman mo ang security, peace of mind. Not all the time na naman mga kaibigan, kasi sometimes, especially kapag ikaw yung hindi masyadong pinalagahan, or especially pag lumaki ka sa family that they don't care about you, of course, sometimes you're longing or you're looking ng sense of security sa ibang tao. Of course, makakaramdam ka ng security whenever na may ibang tao na pinaparamdam sa iyo yung secure, yung peace. But that is good, sa totoo lang. Pero itong peace na gusto kong malaman nyo dito is that kahit naman secure na ang finances mo, galing ka sa okay naman na family, very protective, loving na family, pero meron pa rin sense of peace na dulot niya. That whenever nakasama mo siya, sabi ko nga, masaya ka, may peace na nararamdaman mo, nag-enjoy ka, open ka sa kanya. Just everything is okay. Hindi naman sa ibig sabihin na okay na ang lahat, okay ang magiging relationship you. But ito yung pinaka-the best na foundation ng isang relationship kasi once na dadaan kayo ng struggle, of course, every relationship kailangan dumaan ng struggle. Meron kayong matibay na foundation and magsusurvive yung relationship nyo. Magiging okay yung relationship nyo. Magiging masaya yung relationship nyo. So, mga kapatid, ito lang po yung mga 7 na I believe na feelings na yung mararamdaman when you meet the one. So, kung ikaw po ay nakarating sa video na ito, sa part na ito, maraming salamat. God will bless you. God will bless you more. And I hope and I pray that God will touch or God will become the center of your relationship. God will establish you. God will increase you. God will prosper you. In Jesus' name. Shalom.